So, mga kababayan, may kumakalat po ngayon na magbibitiw na daw si Sara sa pwesto para maligtas daw di umano ito sa impeachment. So ngayon mga kababayan, eto na nga, nakakatakot. Kasi kapag ka magbitiw po talaga siya, makakatakbo po siya sa 2028. Ngayon, kung hindi naman siya magbitiw at mapatuloy ito, kasi ramdam na niya mga kababayan, na kung saan ay ramdam na po ni Sara mga kababayan na talagang makakakuha po siya ng 16 na boto para ma-convict. Kasi ramdam niyang nagsilipatan eh. Nagsilipatan na. At kung naalala niyo mga kababayan, si Cayetano kasi may dahilan diyan. Ito kasi ang pagkakamali nila. Bakit? Ito ha. Wait lang mga kababayan. Kunin natin yung ating microphone. Ito kasi yung mali diyan. Bakit kasi si Cayetano ang ginawa nilang Senate President? Ngayon mga kababayan, imbis na hilot-hilutin ni Cayetano itong mga senador, abay kinalaban ba naman niya isa-isa? Kaya kung napapansin ninyo ngayon, halos lahat ng senador sa Cayetano block naglilipatan na. So, meron ngang sabi, lilipat daw yung magkapatid na Bilyar at si Loren Legarda. So ngayon mga kababayan, kasalanan po yan nila kung bakit si Cayetano ang kanilang pinili. Una, mahihirapan na po kumontra ang Cayetano Black. Kasi tandaan ninyo mga kababayan, 10 na lang sila. Aalis ang 3. So 7 na lang. O ngayon, di ba para hindi makonvict si Sara, dapat makakuha sila ay siyam. Siyam na pirma sa side ni Sara para hindi makonvict si Sara. Paano sila aabot ng siyam kung ang 3 aalis? So 7 na lang. Ngayon, pag umalis ang 3, mga kababayan, pag umalis ang 3, 13 na ang nandun sa kabila. So dagdagan ng 3, 16 na. So ang mangyari, makukonvict si Sara. Ngayon, pag na-convict si Sara, kailangan niya ng siyam na pirma para mabawi yung conviction. Eh, ang problema, paano nila paabutin ng siyam kung 7 na nga lang ang natira? Ito mga kababayan, kasi ganito yan eh. Alam nyo, kung isipin yung mabuti, sabi nila, mahirapan daw si Sarang makonvict sa impeachment na yan dahil 13 lang ang Gatchalian Black. Bali-balita nga ngayon dahil sa pangit ng ugali ni Cayetano, lilipat si Camille at si Mark at si Legarda. So, sa 10 na side ni Cayetano, 7 na lang. Kasi nabawasan ng 3. 13 na kay Gatchalian. Dagdagan ng 3, 16. Ngayon. So, pag 16 na sila, matutuwa na ba tayo dahil makonvict na si Sara? Hindi po. Yung 16 na yan, kailangan din sa kabila, kumuha sila ng siyam na boto para malabanan ang conviction. Ang problema, paano sila hahanap ng siyam kung 7 na nga lang ang tira? Kasi una, hindi po pwedeng makaboto si Marcoleta at si Jinggoy dahil nakulong sila. Kaya nga ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo mga kababayan, ipinilit ni Marcoleta na bumoto. Kasi pag pinayagan siyang bumoto, 7 ang natira kay Cayetano. Kung aalis yung 3, ulitin ko sa grupo ni Gatchalian ngayon, 13. Ngayon, sa grupo ni Cayetano, 10. So, babawasan natin ng 3, 2 Bilyar, 1 Legarda, 7 na lang. So, sa 7 na yan, hindi pa kasali dyan si Marcoleta, si Jinggoy, si Bato. Ngayon, kaya pinagpilitan ni Marcoleta na payagan siyang bumoto para mapayagan din si Bato at si Jinggoy na makaboto. Kasi una, pinayagan si Marcoleta na wala dyan. So, ibig sabihin, payagan din si Bato at si Jinggoy na wala dyan. So, makukontra nila itong 16 na pirma for conviction. Kasi aabot sila ng siyam nawala na 10, nabawasan ng 3, 7, mabalik si Bato, mabalik si Jinggoy, si Marcoleta, magiging siyam. So, makukontra nila yung conviction na 16 ng grupo ni Gatchalian. Ang problema, papayagan ba si Marcoleta? Kaya nga pinagpilitan nila ngayon, mga kababayan. At eto na nga, ang balita ngayon na kung hindi daw di umano, balita ito may source tayo.
kung hindi daw umabot ng siyam ang grupo ni Gatchalian, ni Cayetano, kasi lilipat nga kay Gatchalian si Villar, 2, at si Ligarda. So, mag-resign daw si Sara para ligtas sa conviction. Para pag nag-resign siya, automatiko makakatakbo siya sa 2028. Kasi ganito po, mga kababayan. Ito. Pakinggan nyo, mga kababayan, itong explanation ni Larry Gadon. Ito po Ito, pakinggan natin, mga kababayan. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang silang i-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist, ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas or si Binay or si Grace Poe. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021, nagpa-conduct ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpa-conduct sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number 1 na may malayong agwat sa percentage ay number 1 ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara, napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan mga congressman, nagkukwento sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sara for president kasi alam nila, walang panalo. Walang panalo. Kaya sila ay hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatakbo sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that she can run in 2028. We will be proven right na walang boto enough to put her in Malacanang as president. Walang boto. The mere fact na yung mga maisog rallies nila, nilalangaw. Mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rallies. Kasi wala naman talaga silang tao, wala silang suporta. Rinig nyo, mga kababayan. At eto nga ngayon, sabi ni Larry Gadon, much better mag-resign si Sara para maligtas siya dyan sa impeachment at makakatakbo siya sa 2028 para makita ng taong bayan at mapahiya si Sara kung manalo ba talaga. Ngayon, mga kababayan, eto nga ang nangyari. Pakinggan natin mga kababayan. Eto, basahin ko lang sa Duar or Abante News Radio. Eto mga kababayan, basahin natin. Ayan po Abante News Radio yan. So, Duar Abante Radio. Hindi mabubura ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte kahit mag-resign pa ito. Ito ang nilinaw ni Prosecutor at Dinagat Island Representative
Bagao matapos umugong na mag-resign na si Duterte bilang pangalawang pangulo upang maputol ang paglilitis sa impeachment court laban sa kanya. Na eto nga ngayon mga kababayan. So kapag ba mag-resign si Sara, ligtas na ba siya? Basahin natin na mga kababayan. Ito po yung nakasaad dito sa naturang article ng Duar Radio. So ito po nakalagay mga kababayan. Hindi mabubura ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte kahit mag-resign ito. Hindi mabubura. Tuloy ang impeachment. Ito ang nilinaw ni Prosecutor Dinagat Island Representative Kaka Bagao matapos umugong na magre-resign na si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo upang maputol na ang paglilitis ng impeachment court laban sa kanya. So the strategy is clear. Step down, call the trial, moot and academic, and walk away without facing the judgment of the Senate and the Filipino people. Ani ni Bagao, kung sakaling totoo na mag-resign si Duterte, let us be very clear. Diretso at walang paligoy-ligoy. Resignation is not a cheat code to escape accountability. Ang pagbibitiw sa pwesto ay hindi mabubura sa pananagutan. Dagdag pa na mambabatas, umuugong na mag-resign si Duterte matapos payagan ng impeachment court ang request ng prosecution panel na ipasabina ang mga tax at bank records ni Duterte at ng mister nitong si Manasseh Scarpio. Ipinaliwanag ng mambabatas na dalawa ang parusa sa conviction sa impeachment case. Ito ay ang matanggal sa pwesto, ang impeachable official at perpetual disqualification in public office. So ano bang ibig sabihin nun? Kapag ka mapatunayan si Sara at may bumoto na 16 at makonvict siya, siya po ay matanggal sa pwesto bilang Vice President. At pangalawa, yun ay binoto ng 16 na senador na convict siya, matanggal siya bilang Vice President at mapalitan siya kung sino yung Vice President na katunggali niya. Pangalawa, ngayon na-convict na siya. Kapag napatunayan pa ang mga kaso niya laban dito sa disclosure ng confidential fund, yung paggamit niya ng mga pera sa DepEd nung sekretary pa siya at yung mga bank account at kanyang mga tax record dito sa bangko at sa AMLAC, mapatunayan na totoo at may ginawa siyang paglabag sa batas or illegal, automatic hindi na po siya makakakamkam ng anumang posisyon sa gobyerno maskin tagawalis ng kalsada. Yun po yun. Dalawa po ang dalawa po ang parusa sa conviction. Una ay matanggal sa pwesto ang impeachable official at perpetual disqualification. Yan po ang ibig sabihin ng perpetual disqualification. Yan po yung hindi na siya pwedeng humawak na kahit anumang posisyon sa gobyerno, maskin magwalis ng kalsada, hindi na po pwede, maskin magpulot ng basura, maskin honorarium sa barangay o gusto maging tanod, hindi na po siya pwede. Yun po ay tinatawag nating perpetual disqualification in public office. So pangalawa, ito ang nilalaman ng prayer ng article of impeachment na inakyat ng mababang kapulungan ng Kongreso sa impeachment. Kaya kung mag-resign aniya si Duterte ngayon ay ang unang parusa lamang ang maipapatupad. But what about the second penalty? So ang unang penalty dito ay tanggalin siya pagka Vice President kasi nag-resign siya Ngayon, but what about the second penalty? If the Senate drops the trial just because she quits, we leave the door wide open for her to run again in next election. Kasi halimbawa, si Sara nag-resign. Ngayon, ihinto ng Senado yan. Kasi bakit itutuloy pa nga? Nag-resign na nga. So pag ihininto ng Senado yan, sa madaling salita, makakatakbo si Sara sa 2028. So ngayon, mga kababayan, ito na nga ang nangyari. So, but what about the second penalty? If the Senate drops the trial because she quits, we leave the door wide open for her to run again in next election. She would successfully preserve her political ambition while cheating the Constitution. No? So, nambudol siya.
Nakasaad din aniya sa Articles of Impeachment ang panawagan na desisyonan ng Senado bilang impeachment court kung nakakarapat ba siyang manatili sa posisyon at kung karapat-dapat ba siyang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Batay sa mga nabanggit, isa lang ang ibig sabihin ng pagre-resign ni VP Sara Duterte. Hindi natatapos ang kaso, kailangan ipagpatuloy ang proseso para maitakda ang pagkakasala at maipapataw sa disqualification at paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno bilang epekto ng paglabag niya sa batas at konstitusyon kung republika ito, ayon sa kay Bag-aw. Ayan. So, bukod dyan mga kababayan, sa madaling salita, hindi po makakatakas si Sara. Maskin magritero siya or mag-resign siya bilang Vice President, hindi po siya ligtas. Tuloy ang impeachment trial. Ito, pakinggan natin si Attorney Tolosa na spokesperson ng prosecutor, ng House Prosecutor. Pakinggan natin, mga kababayan. Para po ito yung sagot, kumbaga cheat code yung ginagawa. If gawin nga po niya yung resignation is not a cheat code to escape accountability. Maybe ask lang po, kung mag-resign si VP Sara, paano daw po ba yun? Makakatakbo pa siya ulit? Do I understand sa Constitution? Dalawa po yung ultimate mechanism for justice. Kasama nga po doon yung removal from office, perpetual disqualification. Pagilan po kami ng soundbite. Thank you. Pakinggan natin. Well, first of all, it's speculative at this point no, to think that she will resign. Wala pa naman siyang sinasabi na ganyan ang plano niyang gawin. But just to address that question nonetheless, diba, if that happens, her position is this impeachment trial should continue and we should see it through its logical conclusion. No? Dahil alalahanin natin ang penalties under the Constitution no, for impeachment, it's not just removal from office, it's also perpetual disqualification from holding public office. So dapat ituloy ito, no? Lalo na, patapos na ang prosecution, mag-present at least ng evidence sa isang article, which is article on grave threats. And tulad ng sinabi namin, hindi pwedeng ibasura na lang natin lahat ng ebidensya. Pagkatapos na nating narinig dito, no? Ang ebidensya na nagpapakita at least to our mind or position, no? Na nagpapakita na hindi nakatanggap-tanggap na manatili ang Vice Presidente sa position na ito, pwede bang ibasura na lang natin to lahat dahil lang nag-resign na siya? No? So hindi pwedeng takasan ng accountability at lahat no, ng mga penalties under the Constitution by just simply resigning. Pero po ito yung sagot. So, klaro po yun, mga kababayan. So, kumbaga, kung sa sako ito, mga kababayan, nasa liig na tayo ng sako. Kung ngayon pa nga lang naman si Sara mag-resign, alanganin na. Kasi kung mag-resign siya, pasok na eh. Hindi na pwedeng itigil ng Senado yan, mga kababayan. Gumastos na ng ilang milyon ang Senado. Tandaan nyo, mga kababayan, ha? Gumastos na ng ilang milyon. Bilyon po ang gastos dyan sa hearing na yan. So, hindi naman po siguro magsayang na lang ng pera. So, kapag ka mag-resign si Sara, ando na halos tapos na lahat ang pagpresenta ng mga complainant dito sa impeachment ni Sara, ng mga ebidensya at napatunayan po natin na talagang lumabag po talaga. At admitted po ang depensa ni Sara na trigger lang, kaya nagbanta. At pangalawa, hindi nila maisagot-sagot kung saan nga dinala ni Sara at kung naalala ninyo, sinabi yan ni Attorney Michael Poa na tsaka na lang daw nila iharap si Mary Grace Piatos kung nasa Senado na. Ang tanong ngayon, saan si Mary Grace Piatos? 'Di ba? Tsaka na lang daw nila ipakita si Mary Grace Piatos kung nasa Senado na. Ang tanong, asan yung sinabi nilang Mary Grace Piatos? Asan yung sinabing bloodbath? Ultimo nga yung salita ni Sarang bloodbath. Binaliktad na nila ang sabi nila, yung ibig sabihin ni BP Sara dun sa bloodbath, siya po ang maliligo sa sarili niyang dugo. Kasi pinagtulungan siya. Kasi ginigipit siya. Kaya maliligo siya sa sarili niyang dugo. Akala ko ba, bloodbath? I want bloodbath. Hindi naman sinabi ni Sara nga, gusto ko ako yung maligo sa dugo ko. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, wala na. Alanganin. Sa totoo lang. Kahit po mag-resign si Sara mga kababayan, wala mangyari. Kaya nga sabi ni Terry Ridon, ito si Terry Ridon mga kababayan, ito po.
Post po yan ni Terry Ridon ang sabi ni Terry Ridon, papunta pa lang tayo sa exciting part. So, sinigundahan ni House Prosecutor Representative Terry Ridon ang pahayag ng House Prosecution Panel na legal spokesperson si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi aniya pwedeng takasan ang mga naaayong parusang nakasaad sa saligang batas sa simpleng pag-resign. So hindi po mga kababayan ligtas si Sara, no? Kung mag-resign siya. Bakit? Papasok na yung AMLAC record. At saka BIR record, at saka yung bank record. Bakit siya magre-resign? Papunta na tayo sa exciting part, guys. Sabi ni Ridon. Kaya ngayon mga kababayan, ako na sabi sa inyo, paputol ko daliri ko. Kung magtugma itong AMLAC, BIR, at bank record ni Sara sa salin niya, ipaputol kong daliri ko. Sa salin niya 2019 to 2024, wala siyang diniposit, wala siyang pera. So paano magtugma sa AMLAC, BIR at bank record niya ang dineclared niya sa salin? Tandaan niyo mga kababayan, ang pagsinungaling at pagpeke ng salin ay impeachable offense. Tandaan niyo yan mga kababayan. Ano bang rason kung bakit na-impeach si Corona? Dahil sa pagsisinungaling na hindi idineklara sa salin ang pera niya. So, ang pagsisinungaling sa salin, ang pamemeke sa salin ay impeachable offense o krimen. Kaya ipaputol ko ang daliri kong ito, hintuturo, mga kababayan, kung magtugma ang AMLAC, BIR at bank record ni Sara. Niwala kay sa akin. Hamon ko yan. Paputol ko daliri ko. Eto. Putulin ko to live. Gugurgurin ko to live. Kung magtugma ang AMLAC, SALN, BIR record ni Sara. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya, wala na. Nangangatog na. DDS. Challenge ko. Anong panglaban nyo, DDS? Puputulin ko daliri ko. Pag nagtugma ang AMLAC, bank record at BIR ni Sara, pati salin. Paputol ko daliri ko. Totoo yan. Sabi ko nga sa inyo, magilit ako ng leeg. Pagkakauwi si Digong. Hindi nakauwi. Di walang gilit. Panalo tayo. Ngayon, paputol ko daliri ko. Kung magtugma ang AMLAC, BIR at bank record ni Sara sa salin. Ito yung aking ebidensya, mga kababayan. Ito Ito. Ito, pakinggan ninyo. So the way the AMLAC numbers are presented. So guys, hinimay rin ng GMA Nagtala ng mahigit 88 million pesos na net worth nitong 2024 si Vice President Sara Duterte. Umakyat yan ng mahigit 1,100% mula noong 2007 base sa paghimay ng GMA Integrated News sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, makikitang paglaki ng kanyang net worth mula nang una siyang pumasok sa politika hanggang nitong nakaraang taon. Mahigit 1,120% na pagtaas yan sa loob ng 17 taon. 2007, unang pumasok sa politika si Vice President Sara Duterte. Nandito pa rin po tayo sa House of Representatives at napag-alaman po natin na walang diniklarang bank accounts itong si Sara Duterte mula 2019 hanggang 2024, no? Wala rin daw po siyang cash on hand, di ba? Daig pa natin siya, di ba? Tayong mga nagtatrabaho, paano kaya pinapadala kay Sara Duterte yung mga sahod niya, di ba? Ako, guys, meron akong BPI, may credit card pa ako ng BPI, tapos meron pa akong BDO. O yan, pakinggan ninyo si Balita't Kaalaman, no? Si RJ. Hello sa'yo, Insan. Ngayon mga kababayan, yan ang katanungan. Walang diniklarang bangko si Sara mula 2019 hanggang 2024. So saan pinasok yung sahod niya? Puro cash?
Dineclare niya sa salin. Walang pera. Walang bangko. Pero pag-alaman ng AMLAC na, ito po mga kababayan. Wait lang Hanapin natin. Mga kababayan. AMLAC 2019 to 2024. Sara Duterte. Malalaman naman natin to Ito, mga kababayan. Tignan natin para maano natin. Ito, mga kababayan. Basahin ko lang Wait. Dito ilapit natin dito ang microphone. Tapos basahin natin sa likod. Ito mga kababayan. Ayan. So, basahin natin. AMLAC 2019 to 2024, Sara Duterte. During her impeachment trial, the House prosecution utilized Anti-Money Laundering Council or AMLAC record detailing that the financial activities of Vice President Sara Duterte and her husband Mans Carpio, this record spanning from 2006 to 2025, revealed hundreds of flagged transactions totaling billions of pesos including recovered and suspicious activities. The investigation and committee hearing highlighted major discrepancies between these bank movements and her official wealth declaration, SALN declaration from 2019 to 2024. Vice President Sara Duterte declared net worth increase of 55.6 million to 88.5 million. However, for 6 consecutive years, she reported to have zero cash on hand and zero bank deposit in her statement of asset, liabilities, and net worth. So, eto na, AMLAC, lawmakers and the Office of the Ombudsman noted that massive influx of financial activities which lawmakers allege total up to 6.77 billion across combined accounts was never reflected in cash her SALN. So, klarong-klaro po yan mga kababayan. Binasa ko lang. So, sa madaling salita, sa SALN ni Sara, dineclared niya ng 2019 to 2024, 88 million lang. Pero dito sa AMLAC, ang pera niya ay nasa 6.77 billion. Kaya nga sabi ko sa inyo, paputol ko daliri ko Kung magtugma ang AMLAC, bank record, tax at SALN niya, paputol ko daliri ko. Ulitin ko magbabayad ka ng tax, pero wala kang diniklarang pera. Paano mo i-estimate yung 12% tax mo kung wala ka namang pera? Sige nga. Mga kababayan, Mr. X, Miguel Love shoutout. Paano magtugma ang SALN mo wala kang pera? Sa tax records mo, wala kang pera. Pero doon sa AMLAC mo, meron kang ipinasok na pera. So, krimen ba yun? Yes. Sa AMLAC, na pagkaalaman ng AMLAC na milyon-milyon ang pinasok mula 2016 hanggang 2024. Pero ang dineclared ni Sara sa SALN, wala siyang pera. So, ibig sabihin, hindi siya nagbayad ng tax. Pero sa AMLAC, kumpleto. May naipasok, may nailabas. Bakit sa SALN, walang naipasok ni piso? So, ibig sabihin, hindi siya bayad ng tax. So, kung ano ang pasok na pera niya sa AMLAC, dapat yun ay bayaran niya ng tax sa BIR. So, ibig sabihin, hindi siya nag-declared sa SALN, niloko niya ang sambayan ng Pilipino. Pangalawa, niloko pa niya ang BIR. Kasi bakit sa AMLAC may laman? Sa AMLAC may pera. Sa BIR, di siya nagbayad ng tax kasi wala nga siyang pera sa SALN. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating sa bank record at AMLAC, mag-match yan. Pero ang BIR at SALN, conflict siya dyan. Kaya paputol ko daliri ko kung magtugma ang BIR, SALN, bank record at AMLAC. Yun po yun. Mga kababayan, kaya nga isa nga ba sa rason kaya mag-resign siya? Di natin alam. Abangan ang susunod na kabanata. Sabi nga ni Ridon, malapit na tayo sa exciting part. Bakit mag-resign?